sa dulong bahagi ng bayan ng San Isidro. Sa isang lugar na napapalibutan ng kabundukan at malalawak na palayan, nakatayo ang isang maliit na bahay na yari sa pinagtagpi-tagping kaho at yero. Kapag umuulan, ay tumutulo ang bubong nito, at kapag tag-init naman, ay tila pugon sa init. Ngunit sa kabila ng kahirapan, nananatiling buo ang tahanang iyon dahil sa pagmamahalan at pagtitiis ng pamilyang nakatira roon. Doon nakatira si Eman. 28 taong gulang pa lamang siya, ngunit bakas na sa kanyang muka ang pagod at hirap ng buhay. Maitim ang kanyang balat dahil sa matinding sikat ng araw. Magaspang ang mga kamay dahil sa matagal na pagbubuhat ng hollow blocks at semento. At madalas ay nananakit ang kanyang likod sa maghapong trabaho sa construction site. Gayunpaman, kilala si Eman sa kanilang baryo bilang isang lalaking marangal, masipag at hindi marunong sumuko. Tuwing 4:00 pa lamang ng madaling araw ay gising na siya. Hindi niya kailangan ng alarm clock sapagkat nasanay na ang kanyang katawan sa maagang pagbangon. Tahimik siyang bumabangon upang hindi magising ang kanyang inang, si Aling Rosa, at ang dalawa niyang nakababatang kapatid na sina Ben at Liza. Madalas ay kanin at tuyo lamang ang kanilang almusal. Kapag sinuwerte ay may itlog. Kapag hindi sapat ang ulam, nagkukunwari na lamang si Eman na busog na upang makakain ng maayos ang kanyang pamilya. "Anak, dagdagan mo pa ang kanin mo," sabi minsan ni Aling Rosa habang inilalapit ang huling piraso ng tuyo sa kanyang plato. Ngumiti lamang si Eman. "Kayo na po, inay. Mabigat sa tiyan kapag marami akong kinakain sa trabaho." Alam ng kanyang ina na nagsisinungaling siya, ngunit wala itong magawa kundi pigilan ang pagluha. Noong nabubuhay pa ang ama ni Eman na si Mang Nestor, mas maayos ang kanilang buhay. Isa itong mahusay na karpintero sa bayan at marami ang humahanga sa sipag nito. Ngunit 5 taon na ang nakalipas nang bawian ito ng buhay dahil sa aksidente sa construction site. Mula noon ay si Eman na ang tumayong haligi ng kanilang pamilya. Huminto siya sa pag-aaral sa kolehiyo kahit 2 taon na lamang sana ang natitira upang makatapos sa kursong civil engineering. Mas pinili niyang magtrabaho kaysa hayaang magutom ang kanyang pamilya. Marami ang nanghinayang sa kanya. "Sayang ka talaga, Eman," madalas sabihin ng dati niyang guro. "Matalino ka pa naman." Ngunit para kay Eman, mas mahalaga ang pamilya kaysa sariling pangarap. Araw-araw siyang bumibiyahe papunta sa bayan, sakay ng lumang jeep upang makapasok sa trabaho. Sa construction site ay isa siya sa pinakamasipag na manggagawa. Hindi siya reklamador kahit pinakamabigat na trabaho ang ipinapagawa sa kanya. Kapag may absent na trabahador, siya ang kusang sumasalo sa trabaho nito. Kapag may kailangang mag-overtime, siya rin ang nauunang magtaas ng kamay. "Pare, magpahinga ka naman," sabi minsan ng kanyang kaibigang si Carding habang nagpapahinga sila sa ilalim ng ginagawang gusali. "Kapag nagpahinga ako, sinong magbabayad ng matrikula ni Liza?" sagot niya habang umiinom ng tubig mula sa lumang bote. Napailing na lamang si Carding. "Hindi ka talaga sumusuko,"
Bahagyang ngumiti si Eman. Kapag mahirap ka, bawal kang sumuko. Sa kabila ng kanyang sipag, hindi pa rin sapat ang kanyang kinikita. Minsan ay kinakapos sila sa pambayad ng kuryente. May mga gabing kandila lamang ang ilaw nila. Kapag malakas ang ulan ay naglalagay sila ng mga timba sa ilalim ng tumutulong bubong. Ngunit hindi kailanman narinig ng kanyang pamilya na nagreklamo siya. Isang gabi, habang kumakain sila ng hapunan, nagsalita ang kanyang kapatid na si Ben. Kuya, kailangan daw po ng bayad sa school project namin. Tumigil si Eman sa pagkain. Magkano? 200 po. Tahimik siyang napayuko. Halos wala ng laman ang kanyang pitaka. Ang natitira niyang pera ay sapat lamang sana para sa pamasahe at pagkain nila kinabukasan. Ngunit ngumiti pa rin siya. Sige, ako na ang bahala. Nakita ni Aling Rosa ang pag-aalala sa mukha ng anak. Anak, huwag mong pilitin ang sarili mo. Hindi po ito pagpipilit, inay. Mahinahon niyang sagot. Responsibilidad ko kayo. Kinabukasan ay mas maaga siyang pumasok sa trabaho upang makahanap ng sideline. Buong araw siyang nagbuhat ng sako-sakong semento sa ilalim ng matinding init ng araw. Pagsapit ng hapon ay halos hindi na niya maigalaw ang kanyang mga braso. Ngunit habang pauwi siya ay may ngiti pa rin sa kanyang labi dahil may pambili na siya ng kailangan ng kapatid. Habang naglalakad sa madilim na daan pauwi sa kanilang baryo, nadaanan niya ang matandang tindahan ni Aling Sela. Eman! Tawag ng matanda. Lumapit siya rito. O nay! Inumin mo muna ito. Iniabot nito sa kanya ang isang baso ng malamig na tubig. Salamat po. Pinagmasdan siya ng matanda habang umiinom. Napakabuti mong anak. Sigurado akong pagpapalain ka rin balang araw. Bahagyang natawa si Eman. Parang matagal pa po yata iyon. Huwag mong minamaliit ang gantimpala ng kabutihan. Sagot ng matanda. May mga biyayang dumarating kapag hindi mo na inaasahan. Hindi na lamang siya sumagot. Sanay na siyang makarinig ng ganoong salita mula sa mga tao. Ngunit para sa kanya, mas mahalagang magtrabaho kaysa mangarap. Pag-uwi niya, sa bahay ay nadatnan niyang nag-aaral si Liza sa ilalim ng ilaw ng kandila. Kuya! Masayang bati nito. Nakabili na po ako ng gamit para sa project. Ngumiti si Eman at hinaplos ang ulo nito. Mabuti naman. Makalipas ang ilang sandali ay lumabas siya ng bahay upang magpahangin. Umupo siya sa ilalim ng mangga habang nakatingala sa kalangitan. Tahimik ang gabi. Tanging huni ng kuliglig at malamig na hangin ang kanyang kasama. Doon niya unti-unting naramdaman ang bigat ng pagod na matagal niyang kinikimkim. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, napapikit siya habang pilit nilalabanan ang pagluha. Pagod na siya, ngunit wala siyang karapatang sumuko. Hindi habang umaasa sa kanya ang kanyang pamilya. Kinabukasan ay may malaking balita sa construction site. May itatayong malaking resort sa kabilang bayan at naghahanap sila ng karagdagang manggagawa. Mas mataas ang sahod doon. Halos lahat ay natuwa. Pare, subukan natin! Excited na sabi ni Carding. Ngunit hindi ganoon kadaling makapasok sa proyekto. Pipili lamang sila ng iilang trabahador.
Maghapon nagtrabaho si Eman ng doble ang sipag. Umaasa siyang mapipili siya dahil malaking tulong iyon sa kanilang pamilya. Pagsapit ng hapon ay tinawag ng foreman ang mga napili. Isa-isa nitong binanggit ang pangalan. Ngunit hindi kasama si Eman. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. "Boss, baka pwede pa po akong maisama," mahinahon niyang sabi. Umiling ang foreman. "Pasensya ka na, Eman. Kumpleto na." Tahimik siyang napaatras. Hindi siya galit. Hindi rin siya nagreklamo. Ngunit habang naglalakad siya pauwi, ay dama niya ang matinding panghihinayang. Pakiramdam niya ay lalo siyang inilalayo ng buhay sa kanyang mga pangarap. Habang binabagtas niya ang masukal na daan pauwi sa baryo, napansin niyang tila mas madilim kaysa karaniwan ang paligid ng kagubatan. Humahangin ng malamig. May kakaibang katahimikan sa paligid. Nang mapadaan siya, malapit sa isang matandang puno ng balete, may nakita siyang munting liwanag mula sa ilalim nito. Noong una ay inakala niyang alitap-tap lamang iyon. Ngunit nang mas lumapit siya, ay napansin niyang tila may maliit na nilalang na nakaupo sa ugat ng puno. Napahinto siya. Hindi siya agad nakagalaw. Dahan-dahan siyang lumapit habang nakatitig sa kakaibang nilalang. Halos kasinlaki lamang ito ng batang 5 taong gulang. Mayroon itong mahabang puting balbas, matulis na tainga, at suot na berdeng damit na tila yari sa dahon. Sa tabi nito ay may maliit na lamparang nagbibigay ng gintong liwanag. Biglang napaigtad si Eman nang magsalita ang nilalang. "Sa wakas, may taong nakakita rin sa akin." Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. "Ano? Sino ka?" Ngumiti ang maliit na nilalang. "Ako si Tino." Saglit itong tumigil bago nagsalita muli. "At isa akong duwende." Napatitig lamang si Eman. Akala niya noon ay katang-isip lamang ang mga duwende sa mga kwento ng matatanda. Ngunit malinaw na malinaw ang nilalang na nasa kanyang harapan. Bago pa siya makapagsalita, ay napansin niyang may sugat ang paa nito. May nakabaong matulis na kahoy at tila hirap na hirap itong tumayo. "Ano pong nangyari sa inyo?" tanong niya. "Naipit ako sa bitag ng mga mangangahoy," sagot ng duwende. "Kanina pa ako rito." Sa kabila ng kanyang takot at pagkalito, agad lumuhod si Eman. "Teka lang po." Maingat niyang tinanggal ang kahoy sa paa ng duwende. Pagkatapos ay pinunit niya ang bahagi ng kanyang lumang panyo upang maibalot sa sugat nito. Tahimik lamang siyang pinagmasdan ng duwende. "Hindi ka natatakot sa akin?" tanong nito. Bahagyang ngumiti si Eman. "Mas nakakatakot po ang gutom kaysa sa inyo." Natawa ng mahina ang duwende. "Marami ng taong dumaan dito, pero ikaw lang ang tumulong." Tumayo ang duwende at tila unti-unting lumiwanag ang paligid. Humangin ng malamig. Kumikinang ang mga dahon ng puno na tila tinatamaan ng kakaibang liwanag. Napaatras si Eman. "Ano po ito?" Tumingin sa kanya ang duwende nang may kakaibang ngiti. "Eman, matagal na kitang pinagmamasdan." "Bakit po?" "Dahil bihira na ang taong may pusong katulad ng sa iyo." Biglang naging tahimik ang paligid. Maging ang hangin ay tila huminto. At sa gabing iyon, hindi pa alam ni Eman na ang simpleng pagtulong niya sa isang estranghero ang tuluyang magbabago sa kanyang kapalaran. Hindi agad nakapagsalita si Eman matapos marinig ang sinabi ng duwendeng si Tino. Nakatayo lamang siya sa ilalim ng matandang puno ng balete.
Habang pinagmamasdan ang maliit na nilalang na tila nagliliwanag sa dilim ng gabi. Sa buong buhay niya, ngayon lamang siya nakakita ng isang tunay na duwende. Noong bata pa siya, ay madalas siyang takutin ng kanyang ama tungkol sa mga nilalang na naninirahan sa kagubatan. Sinasabi nitong dapat igalang ang kalikasan sapagkat may mga nilalang na nagbabantay rito. Ngunit habang tumatanda siya, ay inakala niyang pawang mga kwento lamang iyon upang takutin ang mga bata. Ngayon ay nasa harapan niya ang isang nilalang na akala niya'y katang-isip lamang. Hindi po ba ako nananaginip? Mahinang tanong niya. Napangiti si Tino. Hindi, Eman. Totoo ako. Tahimik na napalunok si Eman. Sa kabila ng takot at pagkalito, may kakaibang pakiramdam siyang hindi niya maipaliwanag. Sa halip na pangamba, tila may kapayapaang dala ang presensya ng duwende. Napansin ni Tino ang kanyang pananahimik. Mabuti kang tao, sabi nito, habang dahan-dahang naglalakad sa ibabaw ng ugat ng balete. Bihira na akong makakita ng katulad mo. Umiling si Eman. Hindi po ako mabuting tao. Isa lang po akong ordinaryong manggagawa. Ang tunay na kabutihan ay hindi nasusukat sa yaman o katayuan. Sagot ng duwende. Nasusukat iyon sa puso. Hindi nakasagot si Eman. Mula sa pagkabata ay hindi siya sanay na pinupuri. Para sa kanya, ginagawa lamang niya ang dapat gawin. Tahimik na tumingin si Tino sa kalangitan. Alam mo ba kung bakit espesyal ang punong ito? Umiling si Eman. Hindi po. Ang baleteng ito ang isa sa pinakamatandang puno sa bundok na ito. Bago pa man maitayo ang baryo ninyo, ay nandito na ito. Dahan-dahang humangin. Kumikinang ang maliliit na liwanag sa paligid ng puno na tila mga alitaptap. Ngunit alam ni Eman na hindi ordinaryong liwanag ang mga iyon. Maraming nilalang ang naninirahan dito noon, pagpapatuloy ni Tino. Ngunit habang dumarami ang mga taong mapang-abuso sa kalikasan, isa-isa silang nawala. Mga duwende rin po, tumango si Tino. Marami sa amin ang lumisan, ang iba na may nagtago. Napatingin si Eman sa paligid. Ngayon niya lamang napansin ang kakaibang katahimikan ng kagubatan. Tila buhay na buhay ang paligid ngunit nananatiling tahimik. Bakit po kayo nandito mag-isa? Bahagyang nalungkot ang mukha ng duwende. May tungkulin akong bantayan ang lugar na ito. Tungkulin? May lihim na matagal nang nakatago sa ilalim ng bundok. Napakunot noo si Eman. Ano pong lihim? Hindi agad sumagot si Tino. Sa halip ay lumakad ito patungo sa puno ng balete at marahang inilapat ang palad sa katawan ng puno. Biglang lumiwanag ang paligid. Unti-unting lumitaw ang mga ukit sa balat ng puno na tila mga sinaunang simbolo. Napaatras si Eman. Ano po iyan? Mahika ng aming lahi, sagot ni Tino. Nang sandaling iyon ay tila gumalaw ang lupa. Unti-unting bumukas ang bahagi ng ugat ng balete at lumitaw ang isang makitid na daanan pababa sa ilalim ng lupa. Nanlaki ang mata ni Eman. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Halika, sabi ni Tino. Saan po tayo pupunta? May gusto akong ipakita sa iyo. Nag-atubili si Eman. Hindi niya alam kung tama bang sumama siya sa isang nilalang na ilang minuto pa lamang niyang nakikilala.
Ngunit may kakaibang tiwala siyang nararamdaman kay Tino. Huminga siya ng malalim bago sumunod. Habang bumababa sila sa makipot na lagusan, ay napansin niyang hindi madilim ang paligid. May mga kristal sa dingding na nagbibigay ng malabughaw na liwanag. Tila hindi ordinaryong kuweba ang lugar. Habang palalim sila, ng palalim ay mas lalo siyang namangha. May maliliit na halamang kumikislap, malinaw na tubig na dumadaloy sa gilid ng daanan, at mga batong tila may buhay dahil sa kakaibang liwanag. Pakiramdam niya'y nasa ibang mundo siya. Mula pagkabata ay pinoprotektahan na namin ang lugar na ito, paliwanag ni Tino habang naglalakad. Ngunit unti-unti nang humihina ang aming kapangyarihan. Bakit po? Dahil sa kasakiman ng tao. Tahimik si Eman. Alam niyang totoo ang sinabi ng duwende. Sa kanilang baryo pa lamang ay marami ng puno ang pinuputol upang gawing lupa para sa negosyo. Maging ang ilog na dati malinaw ay naging marumi dahil sa pagtatapon ng basura. Makalipas ang ilang minuto ay narating nila ang isang malawak na silid sa ilalim ng kuweba. At doon tuluyang natigilan si Eman. Sa gitna ng silid ay may napakalaking punong kristal na kulay ginto. Nagbibigay ito ng nakakasilaw, ngunit malamig na liwanag na nagpapatingkad sa buong kuweba. Palibot nito ang maliliit na halamang kumikislap na tila mga bituin. Ano po ito? Bulong ni Eman. Lumapit si Tino sa gintong puno. Ito ang puno ng liwanag. Pakiramdam ni Eman ay tumigil ang oras habang pinagmamasdan ang mahiwagang puno. Matagal na nitong binabantayan ang bundok, sabi ng duwende. Dito nanggagaling ang buhay ng kagubatan. Parang imposible. Maraming bagay sa mundo ang hindi nakikita ng ordinaryong mata. Dahan-dahang lumapit si Eman sa puno. Habang papalapit siya, ay may kakaiba siyang init na naramdaman sa kanyang dibdib. Biglang lumiwanag ng mas malakas ang puno. Napaatras si Tino. Nagtaka si Eman. Ano pong nangyayari? Hindi agad nakasagot ang duwende. Tila nagulat ito sa nangyayari. Maya-maya ay tumingin ito kay Eman nang may pagtataka. Hindi maaari. Ano po? Hindi basta-basta tumutugon ang puno sa tao. Napakunot noo si Eman. Anong ibig ninyong sabihin? Matagal siyang tinitigan ni Tino bago nagsalita. Pinili ka ng puno. Natahimik si Eman. Hindi niya maintindihan ang sinasabi ng duwende. Ako? Bakit ako? Hindi ko rin alam, sagot ni Tino. Ngunit matagal na panahon nang huling tumugon ang puno sa isang tao. Biglang humangin sa loob ng kuweba. Unti-unting kumalat ang gintong liwanag sa paligid. At sa loob ng ilang segundo, ay may mga larawang tila usok na lumitaw sa hangin. Nakakita si Eman ng kagubatang nasusunog. Mga taong nagpuputol ng puno, maruming ilog, at isang malaking dilim na unti-unting bumabalot sa bundok. Napaatras siya. Ano iyon? Babala, seryosong sagot ni Tino. Unti-unting nawala ang mga larawan. Tahimik na muli ang paligid, ngunit nanatiling mabigat ang pakiramdam ni Eman. May darating na panganib, sabi ng duwende. At kapag nangyari iyon, mawawala hindi lamang ang aming lahi, kundi pati ang kabuhayan ng maraming tao sa baryo. Hindi agad nakapagsalita si Eman. Pakiramdam niya
ay napakalaki ng bigat ng mga salitang narinig niya. Ano pong kinalaman ko rito? Dahan-dahang lumapit si Tino sa kanya. Hindi kita ipinatawag dito para gawing bayani. Kung ganoon po, dahil naniniwala akong ikaw ang taong makakatulong upang iligtas ang lugar na ito. Napailing si Eman. Isa lang akong construction worker. Wala akong espesyal na kakayahan. Ngumiti si Tino. Minsan, ang pinakamalakas na kapangyarihan ay wala sa mahika. Napatingin si Eman sa kanya. Nasa sipag, katapatan at kabutihan iyon. Natahimik siya. Sa buong buhay niya ay hindi niya kailanman inisip na may halaga ang simpleng pagtitiis at pagsisikap niya. Ngunit habang nakatitig siya sa mahiwagang puno, ay may kakaiba siyang nararamdaman. Parang may bagong pag-asang unti-unting nabubuo sa kanyang puso. Makalipas ang ilang sandali, ay nagsalita muli si Tino. Gabi na, kailangan mo nang umuwi. Tumango si Eman. Ngunit bago sila umalis, ay may ibinigay ang duwende sa kanya. Isang maliit na batong kulay ginto na kasinlaki lamang ng barya. Ano po ito? Bato ng liwanag, sagot ni Tino. Itago mo yan. Para saan po? Darating ang panahon na kakailanganin mo yan. Maingat na tinanggap ni Eman ang bato. Mainit ito sa kanyang palad ngunit hindi nakakapaso. Pagbalik nila sa ibabaw ay halos madaling araw na. Tahimik ang buong kagubatan. Bago tuluyang mawala si Tino sa likod ng puno ng balete, ay muli itong nagsalita. Eman, opo, hindi aksidente ang pagkikita natin. At sa isang iglap ay naglaho ang duwende sa gitna ng kumikislap na liwanag. Naiwang mag-isang nakatayo si Eman sa ilalim ng puno habang mahigpit na hawak ang mahiwagang bato. Hindi pa niya alam kung paano magbabago ang kanyang buhay. Ngunit ramdam niyang simula pa lamang iyon ng isang pambihirang kapalaran. Halos hindi nakatulog si Eman ng gabing iyon. Paulit-ulit niyang iniisip ang mga nangyari sa ilalim ng matandang balete. Ang kuweba, ang gintong puno, at higit sa lahat, ang duwendeng si Tino na tila matagal na siyang kilala. Minsan ay napapahawak siya sa maliit na batong kulay ginto na nakatago sa kanyang bulsa upang tiyaking hindi lamang panaginip ang lahat. Mainit pa rin iyon sa kanyang palad. Pagsikat ng araw ay muli siyang bumangon ng maaga tulad ng nakagawian niya. Kahit kulang sa tulog ay naghanda pa rin siya para sa trabaho. Ngunit pagdating niya sa construction site ay kakaiba agad ang kanyang napansin. Karaniwan ay magulo at maingay roon tuwing umaga. May mga trabahador na nagbubuhatan ng bakal. May naghahalo ng semento at may mga foreman na nagsisigawan ng utos. Ngunit ng araw na iyon ay tila may mabigat na tensyon sa paligid. Nagkumpulan ang ilang manggagawa sa gilid ng gusali. Anong nangyari? Tanong ni Eman kay Carding. Napabuntong hininga ang kaibigan. Bawas tao raw ulit! Natahimik si Eman. Ilang buwan nang matumal ang mga proyekto sa bayan, kaya maraming construction worker ang nawawalan ng trabaho. Maya-maya ay lumabas ang kanilang foreman. Isa-isa nitong tinawag ang mga pangalan ng matatanggal. Habang tumatagal ay lalong bumibigat ang dibdib ni Eman. Hindi siya sigurado kung makakahanap pa siya ng ibang trabaho kapag natanggal siya.
Kailangan kong manatili. Bulong niya sa sarili. Kailangan ako ng pamilya ko. Ilang pangalan pa ang tinawag. Ngunit hindi kasama ang pangalan niya. Napapikit siya sa matinding ginhawa. Matapos ang anunsyo ay lumapit sa kanya ang foreman. Eman. Opo boss. May ipapagawa sana ako sa iyo. Ano po iyon? Titingnan mo ang lumang bodega sa kabilang lote. Ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko roon. Bahagyang nagtaka si Eman. Karaniwan ay mas matatandang trabahador ang binibigyan ng ganoong responsibilidad. Opo, tinungo niya ang lumang bodega sa likuran ng construction site. Medyo luma na iyon at matagal nang hindi ginagamit. Ang ibang bahagi ng bubong ay kalawangin na at may ilang kahoy na halos mabulok na. Habang sinusuri niya ang loob, ay may narinig siyang mahinang pag-iyak. Napalingon siya. Sa isang sulok ng bodega ay may batang babae na nakaupo habang yakap ang kanyang tuhod. Bata, bakit nandito ka? Tanong niya habang lumalapit. Nagulat ang bata at mabilis na pinunasan ang luha. Naghahanap po ako ng tatay ko. Trabahador ba rito ang tatay mo? Tumango ito. Nakilala ni Eman ang bata. Anak ito ni Mang Pilo, isa sa mga natanggal sa trabaho noong nakaraang linggo. Anong pangalan mo? Ana po. Nasaan ang tatay mo? Hindi pa po umuuwi kagabi. Naramdaman ni Eman ang awa. Alam niyang maraming manggagawa ang nawawalan ng pag-asa kapag nawalan ng trabaho. May ilan pang nalululong sa alak dahil sa problema. Lumuhod siya sa harap ng bata. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kitang hanapin siya. Ngumiti ng bahagya ang bata. Habang palabas sila ng bodega, ay may kung anong kumislap sa bulsa ni Eman. Napahinto siya. Muli niyang hinawakan ang batong bigay ni Tino. Mainit ito. Tila may kakaibang enerhiyang dumadaloy mula rito. Ngunit bago pa niya iyon mapag-isipan, ay may malakas na sigaw na narinig sa kabilang bahagi ng site. Bumigay ang plansa! Nagkagulo ang mga tao. Mabilis na tumakbo si Eman patungo roon. Pagdating niya, ay nakita niyang bumigay ang bakal na plansa sa ikatlong palapag ng ginagawang gusali. May isang trabahador na nakabitin habang mahigpit na nakakapit sa bakal. Si Julio! Sigaw ng isa. Nataranta ang lahat. Kapag bumitaw ang lalaki ay tiyak na malalaglag ito. Walang naglalakas loob na lumapit dahil delikado ang bakal na kinakapitan nito. Ngunit walang pag-aalinlangang kumilos si Eman. Eman, huwag! Sigaw ni Carding. Hindi siya nakinig. Mabilis siyang umakyat sa bakal na hagdan habang umiindayog ang sirang plansa sa taas. Pagdating niya sa ikatlong palapag ay halos mawalan siya ng balanse dahil sa lakas ng hangin. Kapitan mo lang! Sigaw niya kay Julio. Namumutla na ang lalaki sa takot. Hindi ko na kaya. Kaya mo yan. Dahan-dahang lumapit si Eman habang pilit iniiwasang bumigay ang bakal na tinatapakan niya. Maya-maya ay naabot niya ang kamay ng lalaki. Bitaw ka na. Hawak kita. Sigurado ka? Oo. Mahigpit na hinawakan ni Eman ang kanyang braso. Sa sandaling bumitaw si Julio ay bahagyang lumundo ang bakal na kinatatayuan nila. Napasinghap ang lahat ng nasa ibaba. Halos mawalan ng balanse si Eman, ngunit mabilis niyang hinila ang lalaki palapit sa ligtas na bahagi ng gusali. Pagkababa nila
ay agad lumapit ang mga manggagawa. "Pare, baliw ka ba?" sabi ni Carding habang hinihingal. Ngumiti lamang si Eman. "Ayos lang siya." Tumango si Julio habang nanginginig pa. "Salamat, akala ko katapusan ko na." Lumapit din ang foreman. Hindi ito agad nakapagsalita. Sa unang pagkakataon ay nakita ni Eman ang paghanga sa mukha nito. "Kung wala ka rito," mahinang sabi ng foreman. Umiling si Eman. Kahit sino naman po gagawin niyon. Ngunit alam ng lahat na hindi iyon totoo. Hindi lahat ay handang isugal ang sariling buhay para sa iba. Mula sa di kalayuan ay napansin ni Eman ang isang maliit na nilalang na nakatayo sa ibabaw ng bakod. Si Tino. Ngumiti ang duwende bago muling naglaho. Napakunot noo si Eman. Pakiramdam niya'y may kinalaman ang mahiwagang bato sa mga nangyayari. Nang matapos ang trabaho, kinagabihan ay pinatawag siya ng may-ari ng proyekto. Kinabahan siya. Akala niya'y mapapagalitan siya dahil sa ginawa niyang pag-akyat sa sirang plansa. Ngunit pagpasok niya sa opisina ay iba ang nangyari. "Ikaw si Eman?" tanong ng matandang lalaki. "Opo." Ikinalat nito sa mesa ang ilang papeles. "Matagal ka na raw dito?" "4 na taon na po." Tumango ang lalaki. "Narinig ko ang ginawa mo kanina." Tahimik lamang si Eman. Bihira na akong makakita ng trabahador na inuuna ang kapwa kaysa sarili. "Ginawa ko lang po ang tama." Ngumiti ng bahagya ang matanda. "Kaya mula ngayon, ikaw na ang magiging assistant site supervisor." Nanlaki ang mata ni Eman. "Ho? Mas mataas ang sahod at may dagdag na benepisyo." Hindi agad siya nakapagsalita. Pakiramdam niya ay hindi niya narinig ng tama ang sinabi. "Ako po? Oo. Pero marami pong mas matagal kaysa sa akin. Pero hindi lahat may katulad mong ugali." Unti-unting nanlabo ang paningin ni Eman. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa wakas ay may magandang nangyayari rin sa kanyang buhay. Pag-uwi niya sa kanilang bahay ay nadatnan niyang naghahapunan ang kanyang pamilya. Pagpasok pa lamang niya ay napansin agad ni Aling Rosa ang kakaiba niyang ngiti. "Anak, may nangyari ba?" Tahimik na inilapag ni Eman ang supot ng pagkain sa mesa. May dala siyang mainit na ulam at tinapay. Mga pagkaing matagal nang hindi nila natitikman. "Na-promote po ako, inay." Natigilan ang lahat. "Ano?" "Mas mataas na po ang sahod ko." Napaluha si Aling Rosa. Maging sina Ben at Liza ay napasigaw sa tuwa. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, ay nakakita si Eman ng tunay na pag-asa sa mukha ng kanyang pamilya. Habang masaya silang kumakain ng gabing iyon, ay tahimik siyang napatingin sa bulsa kung saan naroon ang mahiwagang bato. At sa labas ng kanilang bahay, sa ilalim ng maliwanag na buwan, isang maliit na duwende ang tahimik na nakamasid habang nakangiti. Mula nang ma-promote si Eman bilang assistant site supervisor, unti-unting nagbago ang takbo ng kanilang buhay. Hindi man sila agad yumaman, naging sapat na ang kanyang kinikita upang mabili ang mga pangunahing pangangailangan ng kanyang pamilya. Hindi na nila kailangang umutang sa tindahan ni Aling Sela tuwing katapusan ng linggo.
nakakabili na rin sila ng mas maayos na pagkain kahit papaano. At higit sa lahat, muli nang nakangiti ang kanyang ina. Ngunit sa kabila ng mga biyayang dumarating, hindi nagbago si Eman. Patuloy pa rin siyang maagang gumigising at pumapasok ng mas maaga kaysa sa iba. Kahit supervisor na siya, ay hindi niya ikinahihiya ang pagbubuhat ng semento o pagtulong sa mga trabahador kapag kinakailangan. Pare, supervisor ka na. Biro minsan ni Carding habang pinapanood siyang tumutulong sa paghahalo ng semento. Hindi mo na kailangang gawin yan. Ngumiti lamang si Eman. Hindi naman nawawala ang pagiging manggagawa dahil lang tumaas ang posisyon. Dahil doon ay lalo siyang iginalang ng mga trabahador. Hindi tulad ng ibang supervisor na mayabang at palautos. Nanatiling mapagkumbaba si Eman. Nakikinig siya sa hinaing ng bawat tao at sinisigurong patas ang tratos sa lahat. Maging ang may-ari ng proyekto ay napansin ang kanyang sipag. Isang hapon, habang sinusuri ni Eman ang mga materyales sa site, lumapit sa kanya ang matandang may-ari na si Don Arturo. Eman, tawag nito. Opo, Don Arturo. May oras ka ba mamayang gabi? Opo. Samahan mo akong tingnan ng bagong lote sa kabilang bayan. Bahagyang nagtaka si Eman, ngunit agad tumango. Opo. Pagsapit ng gabi, ay sumakay sila sa lumang sasakyan ni Don Arturo patungo sa isang malawak na lupain sa gilid ng bayan. Tahimik lamang si Eman habang pinagmamasdan ang lugar. May ilang puno ng mangga, malawak na damuhan, at tanaw mula roon ang kabundukan. Maganda po rito, sabi niya. Tumango si Don Arturo. Balak kong magpatayo rito ng subdivision. Napatingin si Eman sa matanda. Malaking proyekto po iyan. Kaya kailangan ko ng mga taong mapagkakatiwalaan. Natahimik si Eman. Maya-maya ay muling nagsalita ang matanda. Alam mo, matagal na akong nasa negosyong ito. Tahimik na nakinig si Eman. Marami na akong nakilalang tao, mga matatalino, magagaling at malalakas. Bahagyang tumingin ito sa kanya, pero bihira akong makakita ng taong may pusong tulad ng sayo. Hindi agad nakasagot si Eman. Don Arturo, hindi kita pinupuri dahil iniligtas mo si Julio. Pagpapatuloy ng matanda. Pinagmamasdan na kita nun pa. Napakunot no siya. Napansin kong kahit pagod ka na, ikaw pa rin ang unang tumutulong sa iba. Kahit kaunti ang sahod mo noon, hindi ka nang dadaya. Napayuko si Eman. Ginagawa ko lang po ang tama. Ngumiti ang matanda. At dahil dyan, gusto kitang bigyan ng mas malaking responsibilidad. Napatingin muli si Eman. Ikaw ang mamamahala sa bagong proyekto. Nanlaki ang kanyang mga mata. Oh? Hindi bilang simpleng supervisor. Saglit na tumigil si Don Arturo. Kundi bilang project manager. Pakiramdam ni Eman ay biglang tumigil ang hangin sa paligid. Hindi siya agad nakapagsalita. Pero hindi po ako nakapagtapos ng kolehiyo. Totoo, sagot ng matanda. Pero minsan, mas mahalaga ang karanasan at pagkatao kaysa diploma. Natahimik si Eman. Sa buong buhay niya, ngayon lamang may taong naniwalang kaya niyang maabot ang mas mataas na pangarap. Pag-isipan mo, sabi ni Don Arturo, bago bumalik sa sasakyan. Ngunit kahit buong gabi niyang isipin niyon, ay hindi siya makapaniwala sa nangyayari sa kanyang buhay. Pag-uwi niya sa bahay,
ay nadatnan niyang tulog na ang kanyang mga kapatid. Tanging si Aling Rosa lamang ang gising at nagtatahi ng lumang damit sa ilalim ng ilaw. "Anak, gabi na ah," sabi nito. Tahimik na umupo si Eman sa tabi niya. "Inay," napansin agad ng matanda ang seryoso niyang mukha. "May problema ba?" Umiling siya. "May sinabi po si Don Arturo." "At ano yon?" Huminga siya ng malalim. "Gusto niya po akong gawing project manager." Natigilan si Aling Rosa. Unti-unting nanlaki ang mga mata nito. "Talaga?" "Opo." Maya-maya ay napaluha ang kanyang ina. "Kung buhay lang sana ang tatay mo." Hindi na ituloy ng matanda ang sasabihin dahil sa pagpatak ng luha nito. Tahimik lamang na yumuko si Eman. Naalala niya ang kanyang ama. Nung bata pa siya ay madalas silang magkasama sa paggawa ng maliliit na proyekto sa bahay. Tinuturuan siya nitong gumamit ng martilyo at magpako ng kahoy. "Anak," sabi noon ni Mang Nestor, "hindi masamang maging mahirap. Ang masama ay iyong nawawalan ka ng dangal." Habang tumatagal, ay lalo niyang nauunawaan ang ibig sabihin noon. Kinabukasan, ay muli niyang tinungo ang matandang balete matapos ang trabaho. Hindi niya alam kung bakit, ngunit pakiramdam niya ay kailangan niyang makita si Tino. Pagdating niya roon, ay agad niyang nakita ang duwende na nakaupo sa isang ugat habang kumakain ng maliit na prutas. "Parang mabigat ang iniisip mo," sabi nito nang hindi man lamang tumitingin sa kanya. Napangiti ng bahagya si Eman. "Parang alam ninyo lagi," natawa si Tino. "Madaling basahin ang mukha mo." Umupo si Eman sa tabi ng puno. "Tino, bakit parang biglang gumaganda ang buhay ko?" Tahimik na ngumiti ang duwende. "Hindi lahat ng biyaya ay mahika." "Totoo po ba talagang wala kayong ginagawa?" "May mga pintuang kusa lamang bumubukas para sa mga taong matagal nang nagsisikap." Natahimik si Eman. Maya-maya ay inilabas niya ang maliit na gintong bato. "Minsan pakiramdam ko may kapangyarihan ito." Tiningnan iyon ni Tino. "Hindi nagbibigay ng yaman ang batong iyan." "Kung ganoon po, para saan ito? Pinapalakas lamang nito ang mabuting intensyon ng may hawak." Napakunot noo si Eman. "Hindi ko po maintindihan. Kapag mabuti ang puso ng tao, mas lumalakas ang liwanag ng kanyang kapalaran." Tahimik siyang nakinig. "Masyadong maraming tao ang gusto agad yumaman." Pagpapatuloy ni Tino. "Pero kakaunti ang handang maghirap ng marangal." Napatingin si Eman sa malayong kabundukan. "Pagod na rin po ako minsan." "Tao ka lamang. Pero pakiramdam ko hindi pwedeng huminto." Tumango ang duwende. "Dahil may mga taong umaasa sa iyo." Tahimik na napangiti si Eman. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, pakiramdam niya ay may nakakaunawa sa bigat na pasan niya. Maya-maya ay nagsalita muli si Tino. "May pangarap ka ba, Eman?" Nag-isip siya sandali. "Simple lang po." "Ano iyon?" "Gusto kong magkaroon ng maayos na bahay para sa pamilya ko." Natahimik si Tino. "Hindi mansyon. Hindi malaking bahay." Pagpapatuloy ni Eman. "Iyong bahay lang na hindi tumutulo kapag umuulan." Biglang napangiti ang duwende. "Minsan, ang pinakamagandang pangarap ay iyong para sa ibang tao." Nang gabing iyon, ay matagal silang nag-usap sa ilalim ng balete. At habang nakatingin si Eman sa kanilang lumang bahay, pag-uwi niya, may kakaiba siyang naramdaman sa kanyang dibdib. Hindi na lamang basta pagod at pangamba,
kundi pag-asa. Pag-asang baka balang araw, matutupad din ang simpleng pangarap na matagal na niyang ipinagdarasal. Mabilis na kumalat sa buong bayan ang balitang si Eman na ang mamamahala sa bagong proyekto ni Don Arturo. Marami ang natuwa para sa kanya, lalo na ang mga manggagawang matagal nang nakakakilala sa kanyang sipag at kabutihan. Ngunit hindi lahat ay masaya sa kanyang pag-asenso. Sa kabilang bahagi ng bayan ay nakaupo si Romel sa loob ng isang maliit na tindahan ng alak, habang tahimik na nakikinig sa usapan ng ilang construction worker. Ang bilis ng swerte ni Eman. Deserve naman niya. Hindi mayabang kahit tumaas ang posisyon. Mahigpit na napahawak si Romel sa kanyang baso. Matagal na niyang kilala si Eman. Sabay silang nagsimula bilang laborer sa construction site. Ilang taon na ang nakalipas. Ngunit habang patuloy na umaangat si Eman, dahil sa sipag at magandang pakikitungo sa tao, si Romel naman ay nanatiling reklamador at tamad. Maraming beses siyang nabigyan ng pagkakataon noon, ngunit lagi niya iyong sinisira dahil sa bisyo at pagyayabang. Ngayon ay lalo siyang nilalamon ng inggit. Kung makapuri sila kay Eman, akala mo perpekto, malamig niyang sabi bago inubos ang laman ng baso. Tahimik lamang ang kanyang mga kasamahan. Alam nilang mabilis magalit si Romel kapag lasing. Mas magaling naman ako roon, dagdag nito. Mas matagal na ako sa trabaho. Ngunit walang sumagot. Lalo lamang siyang nainis. Kinabukasan ay abala si Eman sa paghahanda para sa bagong proyekto. Maaga pa lamang ay nasa lote na siya upang suriin ang plano ng itatayong subdivision. Hindi pa rin siya makapaniwala na siya na ang namamahala roon. Habang sinusukat niya ang lupa, ay may narinig siyang pamilyar na boses. "Malaki na talaga ang narating mo." Napalingon siya at nakita si Romel na nakatayo habang nakangisi. "Romel," bati ni Eman. "Kamusta ka na?" "Eto, buhay pa." Lumapit ito habang nakatingin sa malawak na lote. "Hindi ko akalaing ikaw ang mamamahala rito." Bahagyang ngumiti si Eman. "Ako rin nga eh." "Ang swerte mo talaga." May kakaibang tono ang boses nito, ngunit hindi yun pinansin ni Eman. "Kung gusto mo, baka pwede kitang maisama sa proyekto," sabi niya. "Kailangan namin ng mga bihasang tao." Sandaling natahimik si Romel. Ngunit imbes na matuwa, ay tila lalo itong nainis. "Ayaw ko ng awa." Napakunot noo si Eman. "Hindi awa iyon." "Talaga ba?" Malamig na sagot nito. "Baka gusto mo lang ipakitang mas mataas ka na ngayon." "Hindi ganun iyon." Ngunit hindi na nakinig si Romel. Tumalikod ito at umalis. Tahimik lamang na pinagmasdan ni Eman ang papalayong lalaki. Nalungkot siya. Noon ay magkaibigan sila. Ngunit habang tumatagal ay nagbago si Romel dahil sa galit sa buhay. Makalipas ang ilang araw ay nagsimula na ang proyekto. Mas naging abala si Eman kaysa dati. Siya ang namamahala sa mga materyales, oras ng trabaho, at kaligtasan ng mga manggagawa. Sa kabila ng pagod ay masaya siya. Pakiramdam niya ay unti-unti na niyang naaabot ang pangarap para sa kanyang pamilya. Isang gabi, habang pauwi siya galing trabaho, napansin niyang tila may sumusunod sa kanya sa madilim na daan malapit sa kagubatan. Huminto siya, tumigil din ang mga yabag
Napalingon siya ngunit wala siyang nakita. Muli siyang naglakad at muli niyang narinig ang yabag. Biglang humangin ng malamig. Napansin niyang umiinit ang batong dala niya sa kanyang bulsa. Naramdaman niya agad na may kakaiba. Dahan-dahan siyang lumingon at doon niya nakita si Tino na nakaupo sa sanga ng puno. Mukhang may problema, sabi ng duwende. Napabuntong hininga si Eman. Pakiramdam ko may sumusunod sa akin. Tumango si Tino. May taong naiinggit sa iyo. Napakunot noo siya. Si Romel ba? Kapag ang puso ng tao ay napuno ng inggit, nagiging bulag siya sa kabutihan. Tahimik si Eman. Ayaw niyang isipin na kayang gumawa ng masama ng dati niyang kaibigan. Mag-ingat ka, dagdag ni Tino. May gagawin ba siyang masama? Hindi agad sumagot ang duwende. Ang taong desperado ay kayang gumawa ng bagay na hindi niya dating kayang gawin. Naging mabigat ang dibdib ni Eman matapos marinig iyon. Kinabukasan ay mas naging maingat siya sa site. At tama nga ang kanyang kutob. Habang abala ang mga manggagawa sa pagbubuhat ng bakal, ay may napansin siyang kakaiba sa isang bahagi ng plansa. Maluwag ang pagkakakabit ng tornilyo. Napakunot noo siya. Sinong gumawa nito? Tanong niya. Nagkatinginan ang mga trabahador. Ayos naman po yan kahapon, sagot ng isa. Mabilis na sinuri ni Eman ang paligid. At mula sa di kalayuan ay nakita niya si Romel na agad umiwas ng tingin bago naglakad palayo. Biglang bumigat ang kanyang pakiramdam. Hindi niya gustong mag-isip ng masama, ngunit malinaw na may nagtangkang magsabotahe. Kung hindi niya agad napansin iyon, maaaring may mapahamak na manggagawa. Nang gabing iyon ay muling nagtungo si Eman sa ilalim ng balete. Tahimik siyang naupo habang nakatitig sa lupa. Makalipas ang ilang sandali ay lumitaw si Tino. May nangyari, tumango si Eman. May nagtangkang magsabotahe sa site. Hindi na nagulat ang duwende. Si Romel. Bakit niya gagawin iyon? Dahil naniniwala siyang kinuha mo ang buhay na gusto niya. Napahawak si Eman sa noo. Hindi ko naman ginustong mangyari ito. Ang taong naiinggit ay hindi naghahanap ng katotohanan, sagot ni Tino. Ang nakikita lamang niya ay kung anong wala siya. Tahimik na napabuntong hininga si Eman. Ayaw kong magkaroon ng kaaway. Hindi mo kontrolado ang puso ng ibang tao. Tahimik ang paligid. Naririnig lamang ang mahinang pagaspas ng hangin sa mga dahon. Maya-maya ay nagsalita muli si Tino. Pero tandaan mo ito, Eman. Napatingin siya sa duwende. Habang mas lumalaki ang liwanag ng isang tao, mas maraming dilim ang gustong pumatay rito. Natahimik siya. Ngayon niya unti-unting nauunawaan na hindi puro biyaya at saya ang pag-asenso. Kasabay nito ang pagsubok, inggit at panganib. Pag-uwi niya sa bahay ay nadatnan niyang masayang nagkukwentuhan sina Ben at Liza tungkol sa paaralan. Tahimik niya silang pinagmasdan at sa sandaling iyon ay lalo niyang naunawaan kung bakit kailangan niyang magpatuloy, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa mga taong mahal niya. Ngunit hindi niya alam na habang tahimik siyang kumakain kasama ang kanyang pamilya, may isang pares ng matang nakamasid mula sa dilim. At sa puso ng taong iyon
ay unti-unti nang nabubuo ang matinding galit kay Eman. Lumipas ang mga araw na naging maayos ang takbo ng proyekto. Dahil sa mahusay na pamamalakad ni Eman, mas naging organisado ang trabaho ng mga manggagawa at mas mabilis natatapos ang bawat bahagi ng konstruksyon. Unti-unti ring dumami ang humahanga sa kanya. Hindi lamang dahil sa sipag niya, kundi dahil sa paraan ng kanyang pakikitungo sa mga tao. Hindi niya ipinaparamdam na mataas siya sa iba kahit siya na ang namamahala sa buong proyekto. Ngunit habang mas lalo siyang umaangat, mas lalo ring tumitindi ang galit ni Romel. Isang gabi, habang mag-isang umiinom si Romel sa lumang tindahan sa tabi ng terminal, nilapitan siya ng isa sa dati nilang kasamahan. Balita ko malaki na raw kinikita ni Eman. Napakuyom si Romel sa kanyang baso. Lahat na lang tungkol sa kanya. Sipag kasi ang puhunan niya. Hindi sumagot si Romel. Tahimik lamang niyang inubos ang alak habang nagdidilim ang kanyang mukha. Sa isip niya, hindi patas ang lahat. Pareho silang nagsimula sa hirap, ngunit si Eman ngayon ay may respeto at magandang kinabukasan habang siya ay nananatiling lugmok sa problema. Unti-unti siyang nilamon ng inggit. Samantala, walang kaalam-alam si Eman sa lumalalim na galit ng dating kaibigan. Abala siya sa pagpaplano para sa susunod na bahagi ng proyekto. Dahil sa laki ng subdivision, kailangan nilang magtrabaho kahit ilang gabi upang makahabol sa schedule. Siguraduhin ninyong maayos ang electrical materials. Bilin niya sa mga trabahador. Ayokong may mapahamak. Opo, Boss Eman, sagot ng isa. Ngumiti lamang siya. Hindi pa rin siya sanay tawaging boss. Kinagabihan ay halos lahat ng manggagawa ay umuwi na. Naiwan lamang si Eman upang tapusin ang ilang dokumento sa pansamantalang opisina ng site. Tahimik ang paligid. Tanging mahinang tunog ng hangin at huni ng kuliglig ang kanyang naririnig. Habang sinusuri niya ang mga papeles, ay biglang uminit ang batong nasa kanyang bulsa. Napahinto siya. Agad niyang hinawakan iyon. Muli niyang naramdaman ang kakaibang enerhiyang matagal na niyang nararanasan kapag may panganib. Napakunot-no siya. Biglang may naamoy siyang kakaiba. Usok. Mabilis siyang tumayo. Paglabas niya ng opisina ay nanlaki ang kanyang mga mata. May apoy ng kumakalat sa bahagi ng bodega ng mga materyales. Sunog! Agad siyang tumakbo palapit. Mabilis lumalaki ang apoy dahil sa mga kahoy at pintura sa loob ng bodega. May tao pa ba roon? Sigaw niya. May naiwan pong bantay! Sagot ng isang trabahador na kararating lamang. Hindi na nagdalawang isip si Eman. Mabilis siyang kumuha ng basang tela at itinakip iyon sa kanyang ilong bago sumugod sa loob ng nasusunog na bodega. Makapal ang usok sa loob. Halos wala na siyang makita. Manong! Sigaw niya. Nasaan kayo? May narinig siyang mahinang ubo mula sa likod ng mga kahon. Mabilis siyang lumapit. Nakita niya ang matandang bantay na si Mang Delphine na natabunan ng bumagsak na kahoy. Eman! Hirap na sabi ng matanda. Sandali lang po.
Kahit napakainit ng paligid ay pilit niyang binuhat ang mabigat na kahoy. Unti-unting humihina ang apoy sa isang bahagi, ngunit lalo namang lumalaki sa kabila. Nagsisimula ng bumagsak ang kisam. "Lumabas na tayo!" Inalalayan niya ang matanda palabas ng bodega habang sinusundan sila ng apoy. Pagkalabas nila ay agad dumating ang mga tao upang tumulong sa pag-apula ng sunog. Halos mapaupo si Eman sa lupa habang hinihingal. Ngunit nang linggunin niya ang bodega ay napansin niyang tila sinadya ang pinagmulan ng apoy. Sa likod ng gusali ay may nakita siyang bote ng gasolina. Biglang bumigat ang kanyang pakiramdam. Hindi aksidente ang sunog. Habang abala ang lahat ay may napansin siyang isang taong mabilis na naglalakad palayo sa madilim na bahagi ng site. Kahit malayo, ay nakilala niya agad ang tindig nito, si Romel. Napatayo si Eman. "Romel!" Napalingon sandali ang lalaki, ngunit agad itong tumakbo palayo. Hindi na siya hinabol ni Eman. Tahimik lamang siyang napapikit habang bumibigat ang kanyang dibdib. Ayaw niyang paniwalaan, ngunit malinaw na ang katotohanan. Kinabukasan ay dumating si Don Arturo upang tingnan ang pinsala. "Malaki ang nasunog," seryosong sabi nito habang sinusuri ang lugar. "Pasensya na po," sabi ni Eman. Umiling ang matanda. "Hindi mo kasalanan ito." Tumahimik ito sandali bago nagsalita muli. "May hinala ka ba kung sino ang gumawa?" Hindi agad nakasagot si Eman. Ayaw niyang magsumbong ng walang sapat na ebidensya. Ngunit bago pa siya makapagsalita ay may lumapit na trabahador. "Boss, may nakakita raw po kagabi kay Romel malapit dito." Natahimik ang lahat. Napayuko si Eman. Hindi niya akalaing aabot sa ganoon ang galit ng dating kaibigan. Makalipas ang ilang oras, ay umalis muna siya sa site upang mapag-isa. Hindi niya namalayang napadpad siya sa matandang balete. Tahimik siyang umupo sa ilalim nito habang mabigat ang isip. Maya-maya ay lumitaw si Tino. "Nasaktan ka?" Hindi yung tanong kundi isang katiyakan. Tumango si Eman. "Bakit may mga taong kayang gumawa ng masama sa kapwa?" Tahimik si Tino sandali. "Dahil may mga pusong nalunod sa galit. Pero hindi ko naman siya inagawan. Hindi lahat ng tao kayang tanggapin ang tagumpay ng iba." Napabuntong hininga si Eman. "Kaibigan ko siya noon. Ang tunay na pagkatao ng tao ay lumalabas kapag nakakakita siya ng tagumpay na hindi kanya." Tahimik na yumuko si Eman. Mas masakit para sa kanya ang pagtataksil kaysa sa nasunog na proyekto. Maya-maya ay nagsalita muli ang duwende. "Ngunit huwag mong hahayaang baguhin ka ng galit niya." Napatingin si Eman. "Kapag hinayaan mong pumasok ang puot sa puso mo, matatalo ka rin." Tahimik siyang nakinig. Unti-unting kumalma ang kanyang dibdib. "Tino, paano kung hindi na siya tumigil?" Tumingin ang duwende sa madilim na kagubatan. "Darating ang panahon na kailangan mong harapin hindi lamang ang galit ng ibang tao, kundi pati ang sarili mong takot." Biglang humangin ng malamig at sa di kalayuan, sa likod ng mga puno, may isang pares ng matang tahimik na nagmamasid sa kanila. Mga matang puno ng galit at paghihiganti. Matapos ang sunog sa proyekto, ay naging mas mahigpit ang seguridad sa construction site.
naglagay ng karagdagang bantay si Don Arturo at pinabantayan ng mabuti ang mga materyales upang hindi na maulit ang insidente. Ngunit kahit unti-unti nang naaayos ang proyekto, nananatiling mabigat ang isip ni Eman. Hindi mawala sa kanya ang katotohanang si Romel, ang dating kaibigan niyang itinuring na kapatid, ang posibleng may kagagawan ng sunog. Masakit iyon para sa kanya. Sa buong buhay niya ay wala siyang hinangad kundi mabuhay ng tahimik at marangal. Hindi niya inisip na darating ang araw na magkakaroon siya ng kaaway dahil lamang sa pag-asenso. Isang gabi, matapos ang mahabang trabaho, muling tinungo ni Eman ang matandang balete. Tahimik ang buong kagubatan. Bahagyang natatakpan ng hamog ang paligid habang sumasayaw ang malamig na hangin sa pagitan ng mga puno. Pagdating niya sa balete, ay nakita niya si Tino na nakaupo sa isang ugat habang nakatingala sa buwan. "Parang mabigat pa rin ang puso mo," sabi ng duwende. Umupo si Eman sa tabi nito. "Hindi ko po maintindihan kung bakit kailangang mangyari ito." "Aling bahagi? Bakit kailangang may masaktan kapag umaangat ang buhay ng isang tao?" Tahimik na napangiti si Tino dahil hindi lahat ng tao marunong maging masaya para sa iba. Napabuntong hininga si Eman. "Kung maaari lang sana, gusto ko na lang mamuhay ng tahimik." "Tahimik ka namang namuhay noon," sagot ng duwende. Pero dumating pa rin ang pagsubok. Natahimik si Eman. May punto si Tino. Minsan, kahit gaano kabuti ang isang tao, hindi pa rin maiiwasan ang problema. Maya-maya ay tumayo ang duwende. "Halika. Saan po tayo pupunta? May kailangan kang makita." Napakunot noo si Eman, ngunit agad sumunod. Muli silang bumaba sa lihim na lagusan sa ilalim ng balete. Habang naglalakad sila sa kuweba, ay mas lalo niyang napapansin ang kakaibang kagandahan nito. Ang mga kristal sa dingding ay tila mas maliwanag kaysa dati. At habang papalalim sila ng papalalim, ay muli niyang naramdaman ang kakaibang init mula sa gintong bato sa kanyang bulsa. Nang marating nila ang silid ng puno ng liwanag, ay agad siyang natigilan. Mas maliwanag ngayon ang gintong puno, ngunit may napansin siyang kakaiba. May ilang bahagi ng ugat nito na tila nangingitim. "Ano pong nangyari?" tanong niya. Lumungkot ang mukha ni Tino. "Unti-unti nang humihina ang kapangyarihan ng bundok. Dahil po ba sa mga taong sumisira sa kagubatan?" Tumango ang duwende. "Kapag tuluyang nanghina ang puno, mawawala ang buhay sa kagubatan." Tahimik na pinagmasdan ni Eman ang mahiwagang puno. Hindi niya lubos maisip kung gaano kahalaga ang bagay na nasa kanyang harapan. Maya-maya ay may itinuro si Tino sa kabilang bahagi ng kuweba. "May gusto akong ipakita sa iyo." Lumakad sila patungo sa likod ng malaking puno hanggang makarating sa isang makitid na daanan. Habang naglalakad, ay unti-unting lumalawak ang kuweba. At nang makarating sila sa dulo, ay tuluyang nanlaki ang mata ni Eman. Sa harap niya ay may napakalawak na silid na puno ng kumikislap na bato, gintong rebulto at sinaunang kagamitan. May mga baul na yari sa kakaibang kahoy at mga kristal na nagliliwanag sa iba't ibang kulay.
Pakiramdam niya ay nasa loob siya ng isang sinaunang kaharian. Ano po ito? Bulong niya. Tinatagong kayamanan ng bundok, sagot ni Tino. Hindi makapaniwala si Eman. Kayamanan? Maraming siglo nang nakatago ito rito. Dahan-dahang lumapit si Eman sa isang baul. Pagbukas niya ay tumambad ang mga gintong barya at mamahaling hiyas. Mabilis siyang napaatras. Napakarami nito. Tahimik lamang na nakatingin si Tino sa kanya. Maraming tao ang handang pumatay para sa kayamanang iyan. Napalingon si Eman. Bakit ninyo ipinapakita ito sa akin? Dahil gusto kong malaman kung anong klaseng tao ka. Natahimik siya. Unti-unti niyang nauunawaan ang ibig sabihin ng duwende. Sinusubukan siya nito. Kung gusto mo, sabi ni Tino, maaari kang yumaman ng sobra. Tahimik lamang si Eman habang nakatingin sa kumikinang na kayamanan. Sa isang iglap ay naisip niya ang lahat ng problema ng kanyang pamilya. Ang sirang bubong nila, ang matrikula ng kanyang kapatid, ang mga gabing gutom sila, at ang mahabang taon ng paghihirap. Sa isang saglit lamang ay maaari nang magbago ang lahat. Ngunit maya-maya ay dahan-dahan siyang napailing. Hindi po tama. Bahagyang ngumiti si Tino. Bakit? Hindi akin ang mga ito. Pero walang makakaalam. Tahimik si Eman. Tino, buong buhay kong pinaghirapan ang bawat sentimo na kinikita ko. Napatingin siya sa kanyang mga kamay na magaspang dahil sa trabaho. Kung yayaman ako, gusto kong galing iyon sa sarili kong pawis. Unti-unting lumiwanag ang buong kuweba. At sa unang pagkakataon ay nakita ni Eman ang tunay na paghanga sa mukha ng duwende. Ngayon sigurado na ako. Ano po? Ikaw nga ang pinili ng puno. Napakunot noo siya. Hindi ko pa rin po maintindihan. Ang kayamanan ay sumusubok sa puso ng tao, sagot ni Tino. At kakaunti lamang ang kayang tumanggi rito. Tahimik si Eman. Maya-maya ay may inilabas ang duwende mula sa maliit nitong supot. Isa itong lumang piraso ng kahoy na may kakaibang simbolo. Ano po yan? Bahagi ng sinaunang puno. Iniabot iyon ni Tino sa kanya. Dalhin mo ito. Para saan po? Poprotektahan ka nito. Tinanggap iyon ni Eman. At nang mahawakan niya ang kahoy ay tila may mainit na enerhiyang dumaloy sa kanyang katawan. Biglang humangin ng malakas sa loob ng kuweba. Kasabay noon ay may malakas na tunog na umaling-aungaw mula sa malayo. Napalingon si Tino. Agad nagbago ang mukha nito. Ano po iyon? Hindi agad sumagot ang duwende. Maya-maya ay nagsalita ito nang mabigat ang tinig. May ibang taong nakatukla sa lihim ng bundok. Nanlamig si Eman. Paano nangyari iyon? May taong sumusunod sa iyo. Biglang naalala ni Eman ang pakiramdam na tila may nagmamasid sa kanya nitong mga nakaraang araw. At biglang pumasok sa isip niya ang isang pangalan. Romel! Tahimik na tumango si Tino. Unti-unting bumigat ang hangin sa paligid. At sa unang pagkakataon, mula nang makilala niya ang duwende, nakita ni Eman ang takot sa mukha nito. Mabigat ang katahimikan sa loob ng kuweba matapos sabihin ni Tino na may ibang taong nakatuklas sa lihim ng bundok. Hindi agad nakapagsalita si Eman. Pakiramdam niya ay may malamig na kamay na unti-unting pumipisil
sa kanyang dibdib. Sigurado po ba kayo? Mahinang tanong niya. Tahimik na tumingin si Tino sa madilim na bahagi ng kuweba. May presensya akong naramdaman sa paligid nitong mga nakaraang araw. Bakit hindi ninyo agad sinabi? Umaasa akong mali ako. Napalunok si Eman. Biglang pumasok sa isip niya ang mga pagkakataong pakiramdam niya ay may sumusunod sa kanya pauwi. Ang mga matang nakamasid mula sa dilim. At ang biglaang pagkawala ni Romel tuwing napapansin niya ito. Unti-unti niyang nauunawaan ang lahat. Kasalanan ko ito, sabi niya habang napapikit. Kung hindi ako pabalik-balik dito. Hindi mo kasalanan ang kasakiman ng ibang tao, putol ni Tino. Ngunit hindi mawala ang guilt sa dibdib ni Eman. Tahimik na napabuntong hininga ang duwende. Kapag nalaman ng maling tao ang tungkol sa kayamanan at kapangyarihan ng bundok, maraming buhay ang maaaring masira. Hindi naman siguro aabot doon si Romel. Tiningnan siya ni Tino. Kapag ang puso ng tao ay nilamon ng inggit, unti-unti niyang nakakalimutan kung sino siya. Tahimik si Eman. Masakit mang tanggapin. Alam niyang malaki na ang ipinagbago ni Romel. Kinabukasan ay mas naging abala si Eman sa proyekto ngunit hindi siya mapakali. Habang iniinspeksyon niya ang ginagawang bahay, ay paulit-ulit niyang naiisip ang sinabi ni Tino. Napansin iyon ni Carding. Pare, ayos ka lang ba? Bahagyang napangiti si Eman. Medyo pagod lang. Magpahinga ka rin minsan. Simula nang ma-promote ka, parang hindi ka na natutulog. Tahimik siyang tumango. Ngunit ang totoo, hindi pagod ang nagpapabigat sa kanya. Takot iyon. Takot na baka madamay ang kanyang pamilya kapag tuluyang nalaman ni Romel ang lihim ng bundok. Pagsapit ng hapon ay may balitang dumating sa site. Boss Eman, tawag ng isang trabahador. May naghahanap po sa inyo. Paglabas niya ay nakita niya si Romel na nakasandal sa bakod habang nakatitig sa kanya. Malamig ang mga mata nito. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong nito. Tahimik na tumango si Eman. Lumayo sila sa ibang manggagawa hanggang makarating sa bakanting bahagi ng lote. Matagal munang walang nagsalita. Hanggang sa si Romel ang unang bumasag ng katahimikan. Matagal mo na bang tinatago iyon? Napakunot noo si Eman. Anong ibig mong sabihin? Unti-unting ngumisi si Romel. Huwag ka nang magkunwari. Naramdaman agad ni Eman ang panganib sa tono nito. May nakita ako. Nanlamig ang kanyang katawan. Anong nakita mo? Ang kuweba. Hindi agad nakagalaw si Eman. Pakiramdam niya ay biglang huminto ang mundo sa kanyang paligid. Tahimik na natawa si Romel. Totoo pala talaga ang mga kwento tungkol sa kayamanan sa bundok. Romel, ang tagal mo na pala akong niloloko. Hindi ganun yon. Talaga ba? Matalim nitong sagot. Kaya pala biglang gumanda ang buhay mo. Napailing si Eman. Hindi dahil doon kaya ako umasenso. Ngunit hindi nakikinig si Romel. Alam mo ba kung gaano ako naghirap habang pinapanood kitang umaangat? Tahimik lamang si Eman. Akala ng lahat mabait ka. Pagpapatuloy nito. Pero tinatago mo pala ang kayamanan para sa sarili mo. Hindi akin ang kayamanang iyon. Pero alam mo kung nasaan! Mabigat ang bawat salitang binitiwan ni Romel. Kitang-kita ni Eman ang galit at inggit sa mga mata nito. Makinig ka sa akin, mahinahon niyang sabi. Hindi ordinaryong kayamanan ang nasa bundok. Delikado yon. Natawa si Romel. Delikado? O baka ayaw mo lang may kahati? Hindi ito biro. Hindi mo ako maloloko. Biglang lumapit si Romel at hinawakan siya sa damit.
Sa dami ng taong naghirap dito sa baryo, itinago mo lang pala ang ganoong kayamanan? Romel, tama na. Hindi, sigaw nito. Panahon naman para ako ang umasenso. Napapikit si Eman. Ngayon niya, lubos na nakita kung gaano kalalim ang galit ng dating kaibigan. Dahan-dahan niyang inalis ang kamay nito sa kanyang damit. Kung pera lang ang habol mo, tutulungan kitang makahanap ng trabaho. Hindi ko kailangan ng awa mo. Pagkatapos noon ay galit na tumalikod si Romel. Ngunit bago ito umalis ay muli itong nagsalita. At huwag mo akong pipigilan. Mabigat ang pakiramdam ni Eman habang pinagmamasdan ng papalayong lalaki. Alam niyang may masamang mangyayari. Nang gabing iyon ay agad siyang nagtungo sa balete upang balaan si Tino. Ngunit pagdating niya roon ay agad siyang kinabahan. Tahimik ang paligid. Masyadong tahimik. Walang liwanag. Walang maririnig na mahiwagang tunog mula sa puno. Tino, tawag niya. Walang sumagot. Mabilis siyang bumaba sa kuweba. At pagdating niya sa silid ng puno ng liwanag, ay nanlaki ang kanyang mga mata. Nagkalat sa paligid ang mga sirang kristal. May mga bakas ng paa sa lupa. At ang ilang bahagi ng kuweba ay tila pilit sinira. Tino! Sigaw niya. Mula sa likod ng malaking ugat ay dahan-dahang lumabas ang duwende. May sugat ito sa noo at hirap na hirap tumayo. Mabuti, nakarating ka. Agad lumapit si Eman. Ano pong nangyari? Dumating siya rito. Si Romel? Tumango si Tino. Sinubukan niyang kunin ang kayamanan. Naramdaman ni Eman ang matinding kaba. Nasaan siya ngayon? Tumakas. Napansin niyang mas mahina ngayon ang liwanag ng puno ng liwanag. At may mas malaking bahagi na ng ugat nito ang nangingitim. Ano pong nangyayari sa puno? Nasaktan ang bundok. Hindi maintindihan ni Eman. Paanong nasaktan? Kapag may taong pumasok dito na may pusong puno ng kasakiman, naapektuhan ang kapangyarihan ng lugar. Tahimik na napatingin si Eman sa mahiwagang puno. Unti-unti na itong nawawalan ng liwanag. At sa unang pagkakataon ay nakaramdam siya ng tunay na takot. Anong mangyayari kapag tuluyang nanghina ang puno? Tahimik si Tino. Maya-maya ay tumingin ito sa kanya. Magigising ang kadilimang matagal nang natutulog sa bundok. Biglang lumamig ang buong kuweba. At mula sa malayong lagusan ay may narinig silang mabigat na ugong na tila nagmumula sa kailaliman ng bundok. Malakas na umalingaw-ngaw sa loob ng kuweba ang mabigat na ugong mula sa kailaliman ng bundok. Bahagyang yumanig ang lupa. Napaatras si Eman habang mahigpit na nakahawak sa isang bato. Ano yon? Tanong niya habang kinakabahan. Tahimik na nakatingin si Tino sa madilim na lagusan sa dulo ng kuweba. Unti-unting nawala ang kulay sa mukha ng duwende. Hindi pa dapat ito nagigising. Ano pong ibig ninyong sabihin? Mabigat na napabuntong hininga si Tino. May matandang sumpa na nakatali sa bundok na ito. Nanlamig ang katawan ni Eman. Sumpa? Bago pa maitayo ang baryo ninyo, paliwanag ng duwende. May mga taong nagtangkang nakawin ang kapangyarihan ng puno ng liwanag. Tahimik na nakinig si Eman. Dahil sa kanilang kasakiman, nagising ang isang madilim na puwersang matagal nang nakakulong sa kailaliman ng bundok. Biglang muling umugong ang paligid. Kasabay noon ay may ilang batong nahulog
mula sa kisame ng kuweba. Anong puwersa yon? Mahinang tanong ni Eman. Sandaling tumahimik si Tino bago sumagot. Ang anino ng bundok. Hindi agad naintindihan ni Eman ang ibig sabihin nito, ngunit ramdam niya ang bigat ng pangalan pa lamang. Isa itong nilalang na nabubuhay sa galit, inggit, at kasakiman ng tao. Pagpapatuloy ni Tino. Kapag lumalakas ang kadiliman sa puso ng mga tao, mas lalo itong nagigising. Napatingin si Eman sa nangingitim na ugat ng puno ng liwanag. Dahil kay Rommel, tumango ang duwende. Binuksan niya ang pinto ng kadiliman. Mabigat ang dibdib ni Eman. Hindi niya akalaing aabot sa ganoon ang lahat. Tino, may paraan pa ba para pigilan ito? Tahimik na tumingin ang duwende sa gintong puno. Mayroon. Ano po iyon? Kailangang maibalik ang liwanag ng bundok bago tuluyang lumakas ang anino. Paano natin gagawin iyon? Hindi agad sumagot si Tino. Maya-maya ay itinuro nito ang maliit na gintong bato sa bulsa ni Eman. Ang bato ang susi. Napahawak si Eman sa kanyang bulsa. Hindi ko po maintindihan. Ang bato ng liwanag ay tumutugon lamang sa taong may pusong dalisay. Tahimik siyang nakinig. Kapag tuluyan ng nawalan ng liwanag ang puno, ikaw lamang ang maaaring magbalik nito. Nanlaki ang mata ni Eman. Ako? Dahil ikaw ang pinili ng bundok. Napailing siya. Pero wala naman akong kapangyarihan. Hindi lahat ng lakas ay nakikita. Tahimik na yumuko si Eman. Sa buong buhay niya ay sanay siyang magtrabaho gamit ang kanyang mga kamay. Hindi siya bayani. Isa lamang siyang simpleng construction worker na gustong mabigyan ng maayos na buhay ang kanyang pamilya. Ngunit tila unti-unti siyang hinihila ng kapalaran sa mas malaking laban. Maya-maya ay nagsalita muli si Tino. Kailangan nating hanapin si Rommel. Napatingin agad si Eman. Bakit? Dahil hindi pa tapos ang ginagawa niya. Biglang bumigat ang hangin sa paligid. At sa sandaling iyon, ay may malakas na sigaw na narinig mula sa labas ng kuweba. Napalingon silang dalawa. May tao! Sabi ni Eman. Mabilis silang umakyat palabas ng lagusan. Pagdating nila sa kagubatan, ay agad nilang nakita ang isang matandang lalaki na nakahandusay sa lupa. Si Mang Dado, isa sa mga mangangahoy sa baryo. Agad lumapit si Eman. Manong! Nanginginig ang matanda habang nakatingin sa masukal na bahagi ng gubat. May nilalang... Ano pong nangyari? Hindi tao. Napansin ni Eman ang mga gasgas sa katawan nito at ang matinding takot sa mukha. Tahimik lang po kayo. May maitim na anino sa bundok. Nanginginig nitong sabi. Namamatay ang mga puno. Nanlamig si Eman. Napatingin siya kay Tino. Tahimik ang duwende ngunit bakas sa mukha nito ang matinding pag-aalala. Biglang humangin ng napakalakas. Kasabay noon ay unti-unting namatay ang mga dahon ng damo sa paligid nila. Mabilis na kumalat ang pangingitim ng lupa. Napaatras si Eman. Ano ito? Lumalakas na ang sumpa, sagot ni Tino. Mabilis nilang inalalayan si Mang Dado pauwi sa baryo. Ngunit pagdating nila roon, ay mas lalo silang nabahala. Maraming tao ang nagkakagulo sa gitna ng kalsada. Anong nangyari? Tanong ni Eman. Natutuyo raw ang pananim sa bukid, sigaw ng isang magsasaka. Pati ilog umiitim,
dagdag ng isa. Unti-unting bumigat ang paligid. Maging ang kalangitan ay tila naging mas madilim. Naramdaman ni Eman ang kaba ng buong baryo. At habang pinagmamasdan niya ang natatakot na mga tao, mas lalo niyang naunawaan kung gaano kalaki ang panganib na kinakaharap nila. Maya-maya ay may batang tumakbo papunta sa kanila. "Kuya Eman!" Si Ben iyon. "Hinanap kita ni Inay. Anong nangyari?" "Hindi umuwi si Ate Liza." Biglang nanlaki ang mata ni Eman. "Ano? Galing pa raw siya sa school kanina pero hindi pa nakakauwi." Pakiramdam niya'y biglang huminto ang tibok ng kanyang puso. Agad niyang naalala si Romel. At isang nakakatakot na posibilidad ang pumasok sa kanyang isip. Mabilis siyang napalingon kay Tino. Tahimik ang duwende ngunit mabigat ang ekspresyon nito. "Hinahanap ka na ng kadiliman, Eman." Hindi na nag-aksaya ng oras si Eman. Mabilis siyang tumakbo palabas ng baryo habang sumisigaw. "Liza!" Palalim ng palalim ang dilim ng gabi. At sa malayong bahagi ng kagubatan, may isang pares ng matang kumikislap sa kadiliman habang tahimik na pinagmamasdan siya. Mabilis na tumatakbo si Eman sa madilim na daan palabas ng baryo, habang paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ng kanyang kapatid. "Liza!" Halos hindi na niya maramdaman ang pagod sa kanyang katawan. Tanging kaba at takot lamang ang laman ng kanyang isip. Malakas ang hangin ng gabing iyon. Ang mga puno sa paligid ay tila sumasabay sa bigat ng dilim na bumabalot sa buong bundok. Sa likuran niya ay mabilis ding sumusunod si Tino. "Eman!" Tawag ng duwende. "Kailangan nating mag-ingat." Ngunit hindi na halos makarinig si Eman. Hindi niya kayang isipin na may masamang mangyari kay Liza. Habang papalalim sila sa kagubatan, ay lalo niyang napapansin ang pagbabago sa paligid. Ang dating luntiang damuhan ay nangingitim. Ang mga dahon ng puno ay tila unti-unting nalalanta. At ang malamig na hangin ay may dalang kakaibang bigat na nagpapakaba sa dibdib niya. "Tino!" hingal niyang sabi habang patuloy sa pagtakbo. "Ramdam ko siya." Tahimik na tumango ang duwende. Lumalakas ang kapangyarihan ng anino. Maya-maya ay may narinig silang mahinang iyak mula sa di kalayuan. Agad na palingon si Eman. "Liza!" Mabilis siyang tumakbo patungo sa pinanggagalingan ng tunog hanggang makarating siya sa isang maliit na clearing sa gitna ng kagubatan. At doon ay nakita niya si Liza. Nakatali ito sa puno habang umiiyak. "Kuya! Liza!" Mabilis siyang lumapit ngunit biglang may boses na pumigil sa kanya. Isa pang hakbang, napahinto si Eman. Mula sa likod ng mga puno ay dahan-dahang lumabas si Romel. Ngunit halos hindi na ito makilala ni Eman. Namumula ang mga mata nito at tila may maitim na usok na bumabalot sa katawan. Punong-puno ng galit ang mukha nito. "Romel!" mahinang sabi ni Eman. Ngumisi ang lalaki. "Ngayon alam mo na ang pakiramdam ng mawalan. Bitawan mo ang kapatid ko. Tulad ba ng pagbitaw ng buhay sa akin?" Malamig nitong sagot. Napansin ni Eman na mahigpit nitong hawak ang isang kristal na kulay itim. Agad nagsalita si Tino.
Ang batong anino. Napatingin si Romel sa duwende. Kaya pala totoo ka. Romel, seryosong sabi ni Tino. Ibalik mo ang bato bago pa tuluyang kainin ng kadiliman ang puso mo. Biglang natawa ang lalaki. Puso? Sigaw nito. Ano bang napala ko sa pagiging mabuti? Tahimik lamang si Eman. Habang ako naghihirap, ikaw naman ang umaangat. Pagpapatuloy ni Romel habang nanginginig sa galit. Lahat ng respeto, lahat ng oportunidad napunta sa iyo. Hindi ko yon ninakaw. Pero nasa iyo lahat. Mabigat ang katahimikan. Unti-unting lumalakas ang maitim na usok sa paligid ni Romel. Maging ang lupa sa kanyang kinatatayuan ay nagsisimulang mangitim. Romel, mahinahong sabi ni Eman, hindi huli ang lahat. Tumahimik ka! Biglang umugong ang buong kagubatan. Kasabay noon ay may malakas na hangin na umiikot sa paligid nila. At mula sa likod ni Romel ay unti-unting nabuo ang isang napakalaking nilalang na yari sa maitim na usok at anino. Nanlamig si Eman. Ang mga mata ng nilalang ay kulay pula at tila naglalagablab sa galit. Ang anino ng bundok, bulong ni Tino. Biglang natawa si Romel. Ngayon, ako naman ang magiging makapangyarihan! Ngunit bago pa matapos ang kanyang salita, ay biglang umalingaw-ngaw ang malalim na boses ng nilalang. Masyado ka pang mahina! Nanlaki ang mata ni Romel. Unti-unting bumalot ang maitim na usok sa kanyang katawan. Anong ginagawa mo? Ang puso mong puno ng galit ang nagpagising sa akin. Biglang sumigaw si Romel habang tila hinihigop ng anino ang kanyang lakas. Tulungan mo ako! Agad kumilos si Eman. Romel! Pinigilan siya ni Tino. Delikado! Hindi ko siya pababayaan! Mabilis na inilabas ni Eman ang bato ng liwanag mula sa kanyang bulsa. At sa sandaling mahawakan niya iyon, ay biglang kumalat ang gintong liwanag sa paligid. Napaatras ang nilalang. Maging si Tino ay nagulat. Eman! Sigaw ng duwende. Gamitin mo ang liwanag ng puso mo. Paano? Alalahanin mo kung bakit ka lumalaban. Mahigpit na napapikit si Eman. At sa loob ng ilang segundo ay pumasok sa isip niya ang lahat ang kanyang ina, ang kanyang mga kapatid, ang mahabang taon ng paghihirap, ang pangarap niyang maiahon ang pamilya sa hirap, at ang paniniwala niyang kahit gaano kahirap ang buhay, hindi dapat mawala ang kabutihan sa puso ng tao. Unti-unting lumiwanag ng mas malakas ang bato. Kasabay noon ay tila may mainit na enerhiyang dumaloy sa buong katawan niya. Biglang sumigaw ang anino ng bundok. Maliwanag! Masyadong maliwanag! Hindi sumuko si Eman. Mahigpit niyang hinawakan ang bato habang unti-unting tinatakpan ng gintong liwanag ang buong kagubatan. Napapaluhod si Romel habang umiiyak. Eman, tulungan mo ako! Napatingin si Eman sa dating kaibigan. Sa kabila ng lahat ng ginawa nito, nakita niya ang takot sa mga mata nito. Takot ng isang taong tuluyang nalunod sa galit. Dahan-dahang lumapit si Eman sa kanya, kahit pilit siyang pinipigilan ng malakas na hangin. Hindi pa huli ang lahat, sabi niya. Iniabot niya ang kamay kay Romel. Matagal na nakatitig sa kanya ang lalaki. At maya-maya, habang lumuluha, mahina nitong hinawakan ang kamay ni Eman. Sa sandaling iyon ay biglang sumabog ang napakalakas na gintong liwanag mula sa bato ng liwanag. Napapikit ang lahat. At kasabay noon
ay umalingaw-ngaw ang nakakabinging sigaw ng anino ng bundok bago ito unti-unting naglaho sa hangin. Biglang tumahimik ang paligid. Unti-unting humina ang hangin. At dahan-dahang bumalik ang liwanag ng buwan sa kagubatan. Napahawak si Eman sa lupa habang hinihingal. Tahimik ang paligid. Makalipas ang ilang segundo, ay narinig niya ang mahinang pag-iyak. Si Romel. Nakaluhod ito sa lupa habang nanginginig. "Patawad!" Umiiyak nitong sabi. "Patawad sa lahat!" Tahimik lamang na tumingin si Eman sa kanya. Maya-maya ay lumapit siya at inalalayan itong tumayo. Sa di kalayuan ay nakita nilang unti-unting nagliliwanag muli ang buong kagubatan. Bumabalik ang buhay sa mga puno. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming gabi, naging payapa muli ang paligid. Ngumiti si Tino habang pinagmamasdan sila. Nanalo ang liwanag. Lumipas ang mga buwan. Tuluyang natapos ang proyekto ni Eman at lalo siyang iginalang sa buong bayan. Ngunit sa kabila ng tagumpay, nanatili siyang mapagkumbaba. Unti-unti ring nagbago si Romel. Tinulungan siya ni Eman na makapagsimulang muli sa trabaho at sa pagdaan ng panahon ay natuto rin itong magsikap ng marangal. Samantala, natupad din ang matagal ng pangarap ni Eman. Isang maayos at matibay na bahay para sa kanyang pamilya. Hindi man iyon mansyon, ngunit puno iyon ng pagmamahalan, pag-asa at alaala ng kanilang pagsisikap. At tuwing gabi, kapag tahimik na ang buong baryo, madalas bumalik si Eman sa ilalim ng matandang balete. Minsan ay naroon si Tino. Minsan na may wala, ngunit alam niyang hindi kailanman nawala ang kanyang munting kaibigan. Dahil sa bawat biyayang bunga ng sipag, kabutihan at pagtitiis, naroon pa rin ang liwanag na minsang gumabay sa kanya sa gitna ng dilim. Ang tunay na tagumpay ay hindi nakukuha sa madaliang paraan o sa kasakiman. Ang biyayang pinaghihirapan ng may sipag, tiyaga at mabuting puso ay mas matibay at mas makahulugan. Ipinapakita rin ng kwento na ang inggit at galit ay maaaring sumira sa tao. Ngunit ang kabutihan at pagpapatawad ay may kapangyarihang magdala ng liwanag kahit sa pinakamadilim na sitwasyon. Wakas.